Amen. Focus, binabati po kayo ng Happy Hearts Day. At tunay na alam ko na noong nakaraang Hearts Day 14, alam ko po lahat tayo ay may kanya-kanyang date na po. At nireminis natin yung lahat ng bagay nung umpisa. Hindi kinirulong yung umpisahan natin. Ano po? At tulad na ako, natin ngayon. Nakakatuwa po. At talagang nakaka-encourage. Kailangan po sana yung lahat po na nakita natin ngayon, patuloy na ipag-pray po natin na mag-continue. Ano po? Kahit po bumuti na yung buhok natin, dito ba may kanta na, kahit pumabatin na ang buhok ko, kailangan po makita sa atin yung tunay na pag-ibig at pagmamahalan. Dahil sabi nga ni Pastor kanina, ang araw po natin ngayon ay nakasentro po wala po iba kundi saan sa pag-ibig. Pero po sabi ni Pastor kanina, ang pag-ibig na yun ay hindi po katulad ng pag-ibig na galing po sa atin. Ito pong pag-ibig na ito, walang iba kundi galing po sa ating Panginoon. Dahil siya po yung nagpakita ng tunay na pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal po sa atin. Hindi po ba? Ang ating pong Panginoon, He gave His life for us. Hindi lang po sa isang tao. Hindi po, kundi sa lahat po ng kanyang mga nilalang. Kaya makita po sa atin, ano po, yung tunay na pag-ibig na yun. Ano po, at ang binigay po sa atin, isa lang naman, yung ating pagtsatsagaan at mamahalin. Kaya kailangan gawin po natin palagi. Ano po, huwag po natin kakalimutan yung pag-ibig na yun. Ano po, hallelujah, glory to God. At katulad po ng ating, siyempre, at sabi po natin yan, hindi na po ako magpapaligo-ligo pa dahil running out of time po tayo, marami po tayong gagawin ngayon. Ano po, at ang ating po topic ngayon ay siyempre nakasentro about the couples. Sige, paki-slide po ng ating pong video. Nakikita niyo po, nakasulat po dyan ay building a strong marriage. Ano po? Kailangan po talaga magkaroon po tayo ng matibay na marriage. Ano po? Matibay na pagsasamahan bilang mag-asawa. Dahil tatandaan po natin, alam po natin na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano po? Not only for the couples, kundi sa bawat isa po sa atin. Di po ba? Ano po ba sabi ng Panginoon? John 10:10, lagi pong binabanggit ni Pastor A. Siya po ay naparito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya po, lalo na po sa couples, ano po, at sabi po doon, tayo binigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya langan po sa atin as a couples o as individuals, makita po sa atin yung kaganapan. Ano po? Hindi po dahil ngayon Hearts Day lang, na ipakita natin yung pagmamahal natin, pag-ibig natin sa ating po mga kabiyak. Ano po? Kundi yun po ay dapat ay magpapatuloy. Ano po? Kaya makikita po natin ang ating pong team building a strong marriage, ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa kulat ng mga awit, chapter 127, verse 1 to verse 47 po. Verse 1 to nakakamalin na ako. Verse 1 lang po. Ano po? Ang sabi ko daw, babasahin ko, Psalms 127:1 and in 1 Corinthians 13:4 verse 7. Ang binanggit din po kanina na nagpaawit sa atin yung 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Ano po? Ang sabi po ng Psalms 127 verse 1, malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, sabi po dito, ang ginawa na nagtayo ay walang kabuluhan. Yung pong pangalawang verse, ang sabi po doon, ang lusod na hindi ang Diyos, ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. And 1 Corinthians 13:4 to 7, ang sabi po doon, ang pag-ibig, ito po yung definition ng pag-ibig. Tatandaan po natin, ang sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, mapagtanim sa kapwa, hindi kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagala ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang wakas. Ang sabi po doon nung huli, matyaga hanggang wakas. Kaya kailangan talagang nandun po na kailangan magtyaga po tayo.
Kahit po ano, ugali ng asawa natin, pagtsagaan po natin dahil yan po yung binigay ng Diyos sa atin. Ano po? Hindi po natin na, sabi natin bibili ka, no return, no exchange. Ano po? Hindi po natin sila pwedeng palitan. Dahil hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Ano po? Hindi po ba kaya malinaw na makikita po natin na sa pagtatayo po natin ang pamilya. Ano po? Ang sabi po ng text na binasa natin, sabi po ng maliban ang Diyos ang magtayo ng bahay, sabi po doon, wala pong kabuluhan ang ginawa po na nagtayo, sabi po doon, ay walang kabuluhan. Kaya makikita po natin na dapat po, in our marriage, sino po ang dapat sentro natin? Ang ating po Panginoon Jesus, di ba pag magagawa tayo ng trial yun na gano'n? Sa dalawa pong tabi, nandiyan yung lalaki at babae mag-asawa. Pero sa sentro, kailangan laging nandun po yung ating Panginoon. Ano po? Kailangan siya laging yung sentro. Kasi pag hindi po naging sentro yung ating Panginoon, at sino man sa dalawang ito naging sentro, sigurado po hindi po magiging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Kailangan tatandaan po natin, kailangan lagi po natin sentro ay ang ating pong Panginoon. At makikita po natin kung i-breakdown po natin ang kalagayan natin po, even in Europe and in America. Di po ba? Makikita po natin, ito sa atin, Pilipinas, ano po? Makikita po natin na marami ang hindi nagtatagal na marriage. Ano po? At makikita natin, kung konting problema lang, maya-maya makikita natin, ang pinakasolusyon nila, isa lang. Lagi po yung paghihiwalay. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos. Ano po? Diba sabi ko nga kanina, ang Diyos, kaya tayo nilang keso na parito upang bigyan tayo ng buhay, naganap, at kasesya. Kaya kung tayo nag-asawa, gusto natin maging maayos. Gusto po natin magkaroon ng magandang pamilya. Hindi po natin gagawin pag nag-asawa tayo. Pagka hindi natin nagustuhan, iiwan na po natin. Ano po? Kailangan talaga, nakita po natin na sentro po natin kung saan nandoon yung pag-ibig ng Diyos. Sinagay po sa ating puso natin. Kaya masabi po doon, malibang ang Diyos ang nagtayo ng bahay, wala pong halaga yung kung ginawa ng nagtayo. Kaya kailangan sentro po ng tahanan natin, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Sabi po dito, marami po ang nag-try, na patuloy na maging matatag ang pagsasama. Pero marami po ang nagpipig. Marami ang nagtatry, pero marami po ang nagpipig. Bakit po? Tatanungin ko kayo bakit? Kasi kung makikita po natin, in the beginning pa lang, hindi po ba makikita natin sa umpisa pa lang, lagi nang mayroong kontrabida. Sino po ba yung arch-enemy natin at arch-enemy ng Diyos? Hindi po ba? Si Satan. Babagitin ko rin, binanggit yung verse po kanina, John 10:10b. Nasabi po doon, si Satan na parito upang manira, magwasak, magnakaw, at pumatay. Kaya, kailangan maging atento po tayo. Pag nakita natin sa tahanan natin at nagiging parang sabungan, ano po ba meron sa sabungan? Pagka namin tayo, maingay! Hindi po ba ang ingay doon? Ay pag nararamdaman natin maingay yung ating tahanan, parang lagi na nagkakagulo. Maging atento po tayo kasi sabi po doon, susingin na parito upang manira at magwasa. Ano po yung mga ninanakaw sa atin? Yung joy po natin, yung joy na mag-asawa. Di ba, konting bagay lang makikita natin nagtatalo na. Wala na yung mahalangan sa puso natin. Makikita natin maya-maya. Una, hindi mag-iimi ka. Susunod yan, paghiga, magkatalikuran. Di ba? Ano po susunod doon? Ano sa natin hindi magtatagal, pipilian nila ang maghiwalay. At nakikita po natin sa panahon po natin ngayon na marami na mga bata, mga kabataan, mga aga nag-aasawa, maaga nabubuntis, di ba? Nalululong sa lahat ng mga masamang bisyo dahil po doon sa broken marriage. Naniniwala po ba kayo doon? Siyempre, pag wala yung mga anak natin, naghahanap yan ng tahimik o maayos na mga magulang. Ngunit kung tayo, lagi tayo hindi nagkakasundo kaharap ng ating mga anak, lagi tayo nag-aaway. Lalabas yan. Pagpunta sa labas, maghahanap kung saan. Makakakita sila na magkukumpot sa kanila. Kasi sa atin, hindi sila nakukumpot sa tahanan natin. Ano po? Kaya makikita natin,
hindi natin namamalayan, hindi po ba, napahamak na yung ating mga anak. Kaya kasi kailangan maging atento po tayo. Ang sabi po na, babalikan ko yung verse natin, sabi doon, maliban ang ating Panginoon na nagtayo ng bahay. Sabi doon, wala pong halaga ang ginawa ng nagtayo. Kahit po tayo try natin, laging pilitin natin kung hindi po ang sentro ng ating tahanan, ng ating pamilya, ang Panginoon, wala pong magiging kabuluhan. Dahil laging nandiyan po si Satan. Kaya kailangan maging atento po tayo. Kailangan makita po natin na tayo po napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na po sa buhay ng bawat pamilya. Kailangan makita po natin yung pag-ibig na sinimulan natin noon, nung tayo nagliligawan pa, di po ba? Kailangan nyo yung patuloy, hindi po dahil ngayon heart's day lang. Ano po? Kailangan po magpatuloy yun, na dinungakita sa atin. Ano po? Sabi nga po dito, kung ikaw, sa isang tahanan daw po, kung si Satan ay kumatok at kayo ang nagbukas, tayo magbubukas, sigurado po sabi ko, si Satan magpipilit kang pumasok. Bakit po? Kasi kilala niya tayo eh. Kilala na yung weakness natin, yung kahinaan natin. Lalo na po kung tayo nabubuhay in the flesh. Si Satanas hindi naman manulok siya ng pangit siya. Di po ba? Pag inanok siya laging maganda sa paningin natin, pag tayo may problema doon sa tahanan natin, sa asawa natin, di ba? Hindi tayo nakukontento doon sa pamilya natin. Dahil sabi nga, ninanakaw ni Satan ang enjoy natin, medyo nalulungkot tayo. Pag nalungkot tayo, lalo na po yung mga kalalakihan, ano po yung gagawin? Maghahanap ng mag-aaliw yan. Ano po? Kaya kailangan mag-atento po tayo. Hindi natin alam, mamaya nakita natin nandun na tayo sa kung saan na-deceive na po tayo ng kaaway. Kasi sabi po ng aklat ng Revelation, tatandaan po natin, ang sabi po ng Revelation 9:11, si Satan po, in Hebrew words, tinawag po siya ng Abaddon. Na ang ibig po, ano po ba, alam mo ba kung ang meaning nun? Ang sabi po doon, magwawasak. Kaya kailangan mag-atento po tayo. Sino po ba dito gusto na maging masakit ng ating tahanan? Wala po magnanakit. Hindi po ba? Pero kailangan makita po natin na ang Diyos, siya po yung lumikha ng unang pamilya, ng unang mag-asawa. At makikita po natin doon, kaya kailangan mag-atento po tayo. Kasi from the beginning pa lang, from the start pa lang, makikita po natin na si Satan, siya po yung, kaya po nagkasala, yung si Eva at si Adan, ating mga magulang, dahil po kay Satan, diba? Kasi si Satan kasi gusto niya yung magandang plano ng Diyos sa buhay po natin, sa buhay ng mag-asawa, ay hindi po magkaroon ng kaganapan. Ano po ba? Ano po? Di ba kaya nga po yung dati kasi yung dominyo nasa atin. Pero dahil po kay Satan na wala ang dominyo ngayon, siya yung naghahawa. Pero kailangan pasalamat po tayo sa Diyos dahil po doon sa pag-ibig niya sa atin. Dahil ang dominyo po ay ninabalik sa atin. Ano po sa pamamagitan po ninyo? Yung ating po Panginoon po. Di po ba sabi po ng ulisin po natin? In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believe in Him should not perish but have an eternal life. Ang sabi po doon, kung sino man ang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tatandaan po natin, doon po sa natanggap natin pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesus, hindi lang po salvation ang natanggap natin doon. Ano to? Tatandaan po natin na tayo po, according to the Bible, in Mark 16:17, ang sabi po doon, lahat po, ibig sabihin, sabi ko po kanina na hindi lang po salvation, kundi even power. Binigyan po tayo ng kapangyarihan. Sabi po doon, ang lahat ng sumupagta sa ating Panginoong Jesus ay binigyan ng kapangyarihan, di ba, upang magwasak ng lahat ng gawa ng tao. Kaya wag po natin hayaan. Alam po natin today, nasa atin yung dominion na yun, dahil alam po natin ang ating pong Panginoong Jesus, hindi po siya nanatiling patay. Alam po natin na siya muling nabuhay. At we have a power. Kaya, bagamat makikita po natin as a Christian marriage, Christian family, hindi po kasi
tayo expensive eh. Sa gawa ng kaaway. Kaya kailangan magiging attentive po tayo. Pag nakita natin po ng medyo hindi na magiging maganda yung sitwasyon natin, hindi na mag-asawa. Ano po ang dapat natin gawin? Kailangan po maghawak kami na tayo, mag-pray na tayo sa Panginoon. Hindi po tayo pag nagkagalit eh. Habang buhay na tayong galit. Ano ba sabi ng Bible? Ito sabi ko ba yung ating huwag po natin ang hayaan yung buwan ng araw. Yung ating pagkagalit. Ano po? Kami po mag-asawa, ako pinagtutuwa sa asawa ko, ay asawa ko si Sister Rubes, hindi ko nga po kakilala na yung kanina. Kasi bakit hindi nga po pala kilala, wala din tunay nga po pa na kami. Ay ako pinagpapasalamat sa Panginoon dahil pag meron po kami na, siyempre, hindi naman, lahat po tayo, hindi naman tayo perfect. Wala naman po perfect po ba mag-asawa? Wala naman eh. Di po ba lahat po tayo nagkakaroon ng tampuhan? Ano po? Lahat tayo nagkakaroon ng problema. Kaya lang, sabi ko nga po kanina, kailangan pagka tayo may problema o nagkakaroon ng tampuhan, huwag natin hayaan yung buhay ng araw na hindi po tayo nagkakaayos. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung kasama ko po, talagang po kami nagkagalit na hindi siya papayan na hindi po kami magkaayos that day. Pagdating po ng gabi, sigurado mag-pray, kailangan sabihin niya, humingi ka ng sorry sa akin. Ano ba? Huwag po natin hayaan. Dito ba? Huwag po natin hayaan. Na sabi na kasi, kung hinayaan po natin yun, di ba sabi ko nga kanina, una, hindi kayo mag-iilig. Pangalawa, magkatali po na kayo sa higa. Pagkatapos po doon, ito ba, hindi na magiging maganda yung resulta sa pagsasama ko ng mag-asawa. Kaya kailangan ko lagi po sentro ng ating marriage ay ang ating po Panginoon. Dahil po yung sabi nga, kailangan po i-build natin na para maging strong ang ating marriage, kailangan ng ating pong Panginoon Jesus ang laging nasa gitna ng to build a strong marriage, kailangan po ang ating pong Panginoon ang laging nandoon sa ating pong kalagitnaan. Ano po, para hindi po maka-entra ang gaway. Ano po? At yung pong pangalawa, sabi po dito, even Paul, nakikita po natin si Paul, in 1 Corinthians 15:14, nakikita po natin doon na may paalaan po sa atin si Paul about inihalin tulad niyo po yung marriage natin in the resurrection of our Jesus Christ. Ano po? Di po ba, sabi ng 1 Corinthians 15:14? Ang sabi po kasi doon, kung ang ating daw pong Panginoong Jesus ay hindi muling nabuhay, yun daw pong ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:14. Ano po yung ibig sabihin ni Paul doon? Kasi po, nakikita po natin, kung ang ating po Panginoon ng Jesus ay nanatiling patay, wala pong halaga yung pananampalataya natin sa ating po Panginoon Jesus. Wala po tayong inaasahan. Pero tayo po, naniniwala tayo at nananampalataya na ang ating Panginoon Jesus hindi na natiling patay. Alam po natin niya, after 3 days, ay muling nabuhay. Kaya alam po natin na kahit bang kuhanin ng Diyos, bawiin man ang Diyos yung buhay natin, alam natin tayo man ay muling bubuhayin din ng Panginoon. Di po ba? Alam natin na wala naman po magsasabi dito na hindi mawawala ang buhay natin sa Panginoon. Sino po ba magsasabi dito na hindi po tayo mawawala? Kaya lang, meron po tayong inaasahan dahil alam po natin na ating Panginoon na hindi nanatiling patay. Ano po yung ibig sabihin? Iyahan tulad sa Mary. Sabi po ni Paul, inihalin tulad niyo po ito sa marriage. Sabi po daw, kung ating daw pong Panginoon ay wala sa kalagitnaan, ito doon sa ating marriage, wala pong kabuluhan yung kasama ng mag-asawa. Laging po ito yung magiging injil. Hindi po magiging matagumpay. Hindi po ba? Lagi ito mag-fail. Ano po? Diba? Kaya kailangan lagi po talagang nakasentro ang ating pong Panginoon sa ating pong pagsasama. At yung pong pangatlo, ito po nandun pa rin po tayo doon sa una, kasi tatlo lang po itong
biblical truth and biblical principles na ating pong tatalakayin ngayon. Ano po, ito yung una, sabi ko nga, yung building a marriage upon the Lord. Yung po nga ating tinatalakay ngayon. At yung pong pangatlo, doon po sa building a marriage upon the Lord. Ang pangatlo po, sabi doon, building a marriage on the Lord gives a divine dimension to life. Ano po, sabi po doon, building a marriage in the Lord gives a divine dimension to life. Ano po, yung magbibigay po daw ng ating Panginoon ay sentro ng ating pagsasama. Ang sabi po dito, ito po tayo magbibigay ng divine dimension. Ano po bang ibig sabihin ng dimension sa Tagalog? Ano po, di ba malawak? Malawak na pagkaunawa sa ating pong buhay. Lalo na po sa buhay ng mag-asawa. Ibig sabihin, lalawak ng pag-unawa mo, kung pang-unawa mo yung nakikita lang, dahil ang Diyos ang nasa sa iyo, ang Diyos ang nangunguna sa inyo, bibigyan kayo ng pag-unawa. Kaya pag may konting problema, di ba, maunawaan natin ang ating kapartner natin. Dahil alam po natin naman tayo, lahat naman po tayo, hindi naman isang bagaman tayo mag-asawa, hindi po isang pamilya ang ating pinagmulan. Ano po? Siyempre, magkakaibang pamilya ang pinagmulan natin. Di po ba? At saka bawat isa sa atin may like and dislike. Di po ba? Kailangan makita po natin yun. Kaya hindi po tayo minsan, hindi po tayo nagiging nagkakasundo. Ano po? Kaya lang, kung ang Panginoon po ay nasa atin, nasa buhay po natin, makikita po natin, magkakaroon po tayo ng malawak na pangunawa. Ano po? Bakit po? Bakit po tayo magkakaroon ng malawak na pangunawa? Kasi ang sabi po dito, kasi from the start pa lang, kailangan ano po? From the start pa lang ng ating marriage, kailangan piliin po natin, ang sabi po dito, desire to serve the Lord from the beginning. Ibig sabihin, from the start pa lang ng marriage natin, desire na po natin na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Ano po? Kasi kung tayo po mag-asawa ay magkasama na naglingkod sa Panginoon, hindi ba, magkakaroon po tayo ng malawak na pag-unawa sa isa't isa. Bibigyan tayo ng Diyos na malawak na pag-unawa. Kung wala kang pasensya, bibigyan ka ng isang pasensya. Kung kunti lang ang pasensya mo, kalalawakin ng Diyos yung pasensya mo. Kung hindi ka matyaga, bibigyan ka ng Diyos ng pasensya. Para maunawaan mo yung asawa mo. Kaya napakahalaga po noon. Kaya kung sino yung pong ating mga bago ngayon na nandito, alam ko po kaya po kayo nandito dahil may magandang focus po ang Diyos sa buhay po ninyong mag-asawa. Ano po? Kaya po kayo dinala ng Espiritu dahil may magandang focus po ang Diyos sa buhay niyo. Dahil ang sabi po ng 1 Corinthians 1 verse 9, ang Diyos po, ang ating pong Diyos lagi siya nananawagan sa atin na lagi tayo makipagtansa sa ating pong Panginoong Jesus. Ano po? At alam ko po kaya kayo nandito ay dahil gusto niyo na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ninyo. Ano po? Kaya ngayon pa lang, alam ko po, kaya po kayo nandito, ito po, gawin niyo po na itong araw na ito, ito po yung start and beginning na kayo po ay patuloy na maglingkod sa ating pong Panginoon. Ano po? Para magkaroon po tayo ng malawak na divine dimension, pang-unawa. Tulad na sinabi ko kanina, magkaroon tayo ng malawak na pang-unawa sa isa't isa. Ano po? Kasi kailangan po natin yun. Ano po ang dapat gawin natin para magkaroon po tayo ng divine dimension ng ating pong Panginoon? Siyempre, wag po natin nakalimutan ang ating pong pag-meditate ng salita ng Panginoon. Siyempre, kailangan po natin lagi tayong mag-asawa, lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil po tatandaan po natin, ako po, nabago po ang buhay ko, hindi po dahil sa asawa ko. Nabago po ang buhay ko dahil po salita ng Diyos. Kasi nandito po, ito po yung nagpapabago sa buhay ng tao. Hindi po tayo kaya pagbubuhin ng siyo paman. Hindi tayo kaya pagbubuhin ng ating asawa. Pero salamat po po. Dahil may salita siya ng Diyos na ibigay sa atin para maunawaan natin at lumakad tayo ayon din sa gusto ng ating po Panginoon. Ano po ba? Di ba ano ba po yung pangako ng ating Panginoon in Joshua 1 verse 8? Di ba sabi doon? Dilidilihin mo yon araw at gabi
gawin mo ay nasusulat doon. At ano ang pinakahulihan po ba sabi doon? At ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Kakita po natin, hindi po siya sa pangako ng ating pong Panginoon. Ang gusto natin mag-prosper ang ating pong marriage, ang ating pong buhay, ang ating pamilya. Kailangan lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Meditate it day and night. Sabi ko doon, ito ay lagi natin basahin araw at gabi. Hindi lagi natin babasahin pag tayo may problema. Ano po? Sabi ko doon, lagi natin itong basahin araw at gabi. Dahil po ito ay magbibigay ng malawak na pangunawa sa atin upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto niya sa atin, at kung ano ang mga pangako niya sa atin. Ano po yung sa pangako niya? In Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Dito ba sabi doon, mapalad ang mga taong hindi naaakit sa iyong kasama? O tumutulad sa kanilang maling halimbawa. Ngunit ang ginagawa, sabi ko doon, magbasa ng banal na aral. At ang sabi ko doon, ang magiging katulad daw po natin ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabing batisan. Ang sabi ko doon, ito ay laging namumunga sa kapanahunan. Ano po? Di po ba yung puno, pagka lagi na sa may tubig, nakikipagtutuyo po ba yan? Di ba lagi sa riwa yung dahon? Di po ba? Kaya kung tayo nakakaramdam na para tayong natutuyo, ano po? Lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Ano po ba yung bunga sinasabi doon? Diba sabi po doon, mamumunga tayo. Saan po tayo mamumunga? Sa mabuting gawa ng ating pong Panginoon. Ano po ba yung bunga ng banal na Santong Espiritu? Sino po may alam dito? Ilan po yung bunga ngayon? Diba siya na bunga yun? Ano po ba yung sige, babasahin po. Ano po yung unang bunga? Diba sabi po doon, love. Yan, sabi, di ba, nakasentro po tayo yung pag-ibig. Ang pag-ibig po, ang ngayong araw po ito, nakasentro tayo doon sa pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig tayo, wala pong maguluhan eh. Sabi ko nga siguro, kung ang pag-ibig ay nasa puso ng lahat ng tao, wala nang giyera sa mundo. Diba, wala mag-aaway. Kayo mag-asawa, hindi kayo mag-aaway. Kasi nakikita nyo pareho yung pag-ibig eh. Di ba? Kayo pareho kayo yung pag-ibig sa isa't isa. Ano pa sabi doon? Joy. O, di ba? Hindi yung bunga. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung lagi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, po yung magiging bunga natin. Makikita po yun sa buhay natin. Ano po? Sige, bibilisan ko na po at 10 minutes na lang po yung aking natitirang oras. Ano po? At yung panghuli po doon sa build up by the Lord, yung pong kahuli, sabi ko dito, building makes the Lord makes a difference when the storms come. Ang Panginoon daw, ang ating Panginoon Jesus ay nasa sentro ng ating pong marriage. Kahit po dumating yung mga bagyo, problema sa ating pong pamilya, kaya po natin ito mapagtagumpayan. Ano po? Sabi po dito, many marriages fall apart when troubles come. Totoo naman po yun. Marami natin, maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay pag dumating na yung problema. Kasi bakit? Nakakalimutan na natin yung pangako natin sa asawa. Di po ba? Ano ba yung mga pangako natin na nanligaw tayo sa ating asawa? Di ba marami, di ba lagi natin naririnig? Di ba sabi? Di ba? Pag nakakasusukitin ka, ibibigay ko sa'yo. Kaya lang, sinukit nga yung bituin, ibinigay nga sa asawa. Kaya lang, wala pong nakita yung asawa kung bibituin kasi sarado yung mata. Hindi nga yung bituin, pero kaya lang, sarado yung mata. Tatandang po natin, nung nilikhain po ng Diyos si Eva, saan po sa kinuha? Di ba doon sa kadyang kaliwa sa malapit sa puso? Bakit po? Para ibigyan at mahalin natin yung ating asawa, yung ating ibigyan. Hindi po siya kinuha sa ating kamay, yung buto hindi kinuha sa ating kamay o sa ating paa. Bakit po? Kasi baka pagkaga nainis na tayo, suntok-suntokin natin yung ating asawa, suntok-suntokin natin. Kasi pasupahin na natin. Sabi tatandaan po natin, kinuha po ng Diyos si Eva doon po sa malapit sa puso dahil gusto niya na yung ating mga kabiya ay mahalin po natin. Ano po? Patuloy po natin mahalin. Ano po? Pangalawa, sabi po dito, death
drive many to divorce. Ito, napaka-importante po nito. Kaya nakikita po natin, sabi po dito, yung utang. Pag pinapilan po natin yung utang, ito po ang ibig po sabihin dito ay kumitawa, mayroon pong kaugnayan sa money matter. Ano po, pagdating sa pera. Ito malimit, dapat pinag-aawayan ng mag-asawa. Ano po, at makikita, alam ko naman dito, wala po mahilig sa bilmo ko ng ano po, ito po ang nagiging problema sa mag-asawa. Kaya po kasi sa mag-asawa, lalo na po sa pera, meron po lagi tayong agreement. Hindi po pwedeng pag gusto ng isa, kaya yung masusunod. Hindi niya nasasabihin sa asawa, lalo na po sa pagtuloy natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga masusunod. Kailangan pinagkakapunduhan ng tuya. Kasi pag hindi kayo nagdakordo, ano po ang mangyayari pag nalaman mo isa na tumulong pa? Di ba nagkakapunduhan kayo? Di ba, hindi mo alam, marami ka na palang nautang. Dahil mahilig ka sa bisyo, mahilig ka sa barkada, o malalaman mo lang ng asawa mo, puro utang na alam. Eh, pagdating ng pagbabayad, kasama siya sa magbabayad. Hindi ka problema kayo, dito ba? Ano po, dito ba makikita natin at may matatandaan po kasi may istorya dahil dito ng Pilipino na mag-asawa. Dahil yung asawa ng lalaki, mahilig na material na bagay. Siya, pag gusto niya, mahuhulang siya, bibili ng bibili. Eh, dumami yung utang nila. Eh, yung babae, dahil sa dami ng problema dun sa utang, ano po ang nangyari? Nagkakaroon siya ng mental illness. Yung babae, kasi ito, true story, nangyari po sa dito. Kung natatanda ko nyo, mga ilang taon na, matagal na. Kasi dahil na, kaya nung natutulog sa asawa, hindi ko yung ginawa niya, ito. Kaya kailangan maging atento po tayo. Kailangan na lahat ng bagay, lalo na po sa pera, kailangan lagi po natin itong pinagkakaroon. Kahit po ang Bible nasabi, anumang bagay na hindi po pinagkasunduan ng mag-asawa, ito po ay hindi i-bless ng Lord. Kaya kailangan lagi po tayong dakordo. Pinagkakaisan po lagi ito ng mag-asawa. Ano po? At ang kala, sasabi po dito, but Christian know where sabi po dito, but Christian know where to turn when a storm rains. Ano po tayo, alam po natin. At Christian, alam po natin kung paano natin sasalungahin at mapapagtagumpayan yung problema pag dumating po ito sa ating buhay. Kasi po, ano ba ang sabi po ng tulad po nito yung parables doon po sa Luke 6:47 to 49, di ba? Sabi po doon, may isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Sabi ko doon, dumating ang bagyo, ano po nangyari doon sa bahay na itinayo sa mga diba? Dahil buhangin lang, madaling nasira. Pero yung sabi ko doon, nagtayo siya ng bahay saan? Sa batuhan. Sa batuhan, ano po? At nakita po natin na dumating, ano mang bagyo dumating, na natili pong nakatayo. Sino po ba yung batong yun? Wala po ba yung kaya kailangan po, sige, palakpakan po natin natin sa ngayon. Kailangan po talaga tayo kung ating puntahan ay tayo natin ang dara. At yung pala po iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Pangalawa, bibilisan ko na po. Ito, babasahin ko na lang po ito. Ito po nga yung pangalawa po. Sabi po dito, marriage built upon love. Yan, yung binasa po natin kanina. In 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Sige, babasahin ko na lang po dahil wala na po akong tempo. Diba? Sabi po ano po ba yung definition ng love? Ang sabi po dito, yung unang definition po nito ay patience. Hindi po ba? Sabi po dito, love suffereth long. Patience, not exploding. Kailangan matutunan po tayo magpasensya. Ano po? Mahaba yung ating pasensya sa ating asawa. Katulad na sinabi ko kanina, yan po ay kalooban sa atin. But even all weaknesses ng partner po natin, dapat mahalin po natin. At pagtsagaan at pagpasensyahan po natin. Sabi ko nga po, kami mag-asawa po, kami po dalawang mag-asawa, ngayon po kami ay 33 years na po kami kasali. At kami po sa isa't isa ay pareho pong nagtsaga. Ano po? Pareho po kami nagtsaga. Pero may mga kahinaan po kasi tayo, kaya kailangan natin pagtsagaan yung ating asawa. Ano po? Ano po? Pangalawa, sabi po doon, ano ba yung pangalawa? Kindness. Ayan. Ang sabi po dito, tayo po daw po ay kind one another.
mabait po ba tayo in both sides? Ano po? Sabi po dito, mabait po daw. Sabi po dito, are you kind in word? Sabi po dito, are you kind in word? Mabait po ba tayo sa ating pananalita? Di po ba, nung una, nung bago pa lang tayo mag-asawa, pag inuutosan natin ang ating asawa, kami, pakikuha naman ito, o mahal, pakikuha naman ito. Pero nung nagtagal na, ano po, paano po tayo mag-uto? Hoy! Kuhanin mo nga yun! Nakalimutan na, puti pangalan. Di po ba? Kaya kailangan, di po ba? Pakita po natin yun. Pakita po natin ang kindness natin, di po ba? Ngayon po nga, ngayon, tatanungin ko nga po pala kayo mga kababayan, may napula po ba kayo sa mga asawa niyo? Ngayong buong itong month na ito, bago mating yung ating hot day. Yan, may napula po kayo kasi idinin po ang mga kalalakihan na magkaroon po sila ng heart's day. Ano po? Heart's day. At yun po kaya lang, kaya nga yung ginawa natin ngayon, buong ba na ito, huwag po natin gawin na ngayon lang. I-continue po natin ito. Ano po, na makita sa buhay natin. Para na sa ganun, maayos po patuloy ang kasama ng mag-asawa. Ang pangalawa, sabi po doon, not rude, yung hindi magaspang yung pag-uugali. Ano po, yung hindi lagi tayong magagalitin, sigaw ng sigaw. Ano po, kung nakita natin yung sabihin natin sa asawa natin kung ayaw natin. Para po, huwag natin gadaanin sa sigaw. Kahit maganda yung sabi sa atin ng asawa natin, ang sagot natin laging paangay sa ating galit. Ano po? Di ba kailangan makita po natin kung magaspang yung pag-ugali natin sa ating asawa? Sabi po diya, susunod po, sabi doon, not selfish. Ang pag-ibig daw po hindi makasarili. Ano po? Siyempre, kailangan lang po tayo makasarili. Hindi puro tayo, o kung tayo mahilig sa barkada, puro barkada lang. O kung tayo may trabaho, puro trabaho lang. Kailangan bigyan din po natin ng panahon ng ating mga asawa. Ano po? Bigyan po natin ng panahon yung ating mga asawa. Nung dati po kasi, nung nagtatrabaho ko sa Dita, kami po every Friday kami mag-asawa, lagi po kami may day. Pero ngayon, kaya lang po ngayon, hindi na po namin nagagawa dahil sa sarada na po yung Dita. Medyo may problema po kami sa financial problem ngayon. Kaya hindi na po kami nakakapagay. Kaya lang, lagi din po kami may dinero yung biyernes, kaya lang kasama namin lagi sila kasi may Bible sa atin ng Bible. Ano pa po? Yung pag-ibig, yung definition. Sabi po dito, not irritable. Hindi po lagi na-irrita. Ibig sabihin dito, is not easily to provoke. Hindi po tayo madaling ma-provoke ng ating asawa. Ano po, hindi po tayo agad irrita. Kaya sabi ko kanina, di ba, kailangan makita po natin yung buong ng banal sa ating Espiritu, yung makita sa ating yung kahinahunan. Lagi po tayo maging mahinahon, at alam po natin, pag tayo mahinahon, hindi po magkakaroon ng kaguluhan sa ating tahanan. Ano po? Hindi po tayo laging mag-aaway. Ang susunod po, sabi dito, thinketh no evil. Hardly notices when done wrong, and doesn't hold grudges. Huwag tayo mag-isip ng masama sa asawa natin. Hindi po natin isipin na sa susunod, pag ginawa pa ng asawa ko, talagang iiwanan ko na ito. Iiwalayan mo. Kung tayo mag-isip sa partner natin, sabi ko nga kanina, binigay niya sa atin ang Panginoon, kailangan, ano po, huwag tayo mag-isip ng pangit. Kasi pag nag-isip tayo ng negative sa asawa natin, natatandaan po natin lahat po ng negative, galing yan sa away at a curse. Kung ano yung sinasabi natin sa asawa natin, yun ang mangyayari. Kaya huwag kayo magtataka kung ano po yung ugali ngayon ng asawa mo. Kasi lagi po ganun lagi ang iniisip. Ano po? Kaya kailangan lang po tayo mag-isip ng sama sa ating partner. Pinakahuli, sabi po dito, rejoices not in iniquity, not glad about injustice, but pleased when truth wins out. Hindi po tayo natutuwa na lagi magulo yung ating tahanan. Gusto po natin lagi ng ito. Ano po ang masahin natin? Ano po natin pagkatagi tayo nagkakagulo? Kasalanan po yun. Gusto natin lagi tayo magkaroon ng tranquilo kaisipan, maayos na pagsasama, maging tahimik po tayo. Pangatlo, last na po ito. Nasabi po dito, strong marriage built upon loyalty. Ayan, ito po ang marimit na nagiging dahilan
kaya malimit naghihiwalay ang mag-asawa. Ano katapatan? Nakikita po natin, ano po, kung titignan po natin na dito po tayo, sa buhay po ng maraming Pilipino, marami po itong sinirang pamilya. Di po ba? Totoo. Sa atin, sa Pilipinas, maayos yung pagsasama, maganda yung buhay nila pagdating dito. Nasisira. Bakit po? Kasi yung pag-wala ng pagtitiwala. Di po ba? Yung loyalty nawawala. Ano po? Kaya kailangan manatili po yung ating katapatan sa ating mga asawa. Ano ba ang masabi ko ng verse 13:7? Kung sabi ko doon, mapagbata. Kailangan po maging mapagbata tayo. Ano po? Ano ba yung sinumpaan po natin o tayong kasal? Di po ba ang sabi ko doon? For riches and poorer. Sa maginhawa at sa kahirapan, sa sakit at karamdaman, till death do us part. Kaya kailangan po yung pagbabata, yun po yung sinumpaan natin. Hindi po kakalimutan. I-re-record nyo po sa puso niya yan. Alam po natin yung sinumpaan tayo, kaya kailangan natin magbata. Ano pa po yun? Don't loyalty. Sabi dito, believe in all things. Believe in your way. Trusting. Ito po ang napakahalaga. Once na ang ating pong asawa ay nagtradito sa atin ito, doon po bisang mawala yung ating pagtitiwala. Kaya paglabas pa lang, kahit wala namang ginagawa, kaya kailangan tinatampo natin. Ano po, huwag po tayo magtradito sa ating pong mga asawa. Patuloy po na, upang patuloy na maranasan natin ang pagtitiwala nila sa atin. Kasi umpisa po yun, kaya sila ay nagkakaroon ng hinala sa atin. Ano po? At yung pong sabi po dito, ang tatlo, sabi po dito, hope in all things. Expect the best of loved ones. Sabi, lagi tayo mag-expect sa asawa natin ang Diyos ay may gagawin. Kung asawa po natin, nakikita po natin na hindi po maganda, o hindi maganda yung character. Hindi maganda ang ginagawa. Ano po? Pero ang sabi po ng Diyos, ang Diyos po ay walang imposible. May imposible po ba sa Diyos? Ang sabi po ng Bible, lahat ng bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay posible. Sa panumparaan po natin na mapapagbago ang asawa natin, dito ba sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagdulog natin sa puso sa Panginoon. Wala po imposible sa Panginoon pag natin ililapit natin sila sa Panginoon. Hindi po. Kung may isang example sa inyo, may silang bibilisan ko lang po. Sa buhay po, nandito po silang mag-asawa, ano po, makikita po natin ang pagpinag-ibig sa buhay po nila. Sa buhay po ng ating, babanggitin ko na po ang pangalan, at alam po ito magiging pagpapala din sa buhay po natin. Kasi makikita po natin sa mag-asawa po ni Sister Glenda at Brother Glenda. Sino po, di ba lahat tayo nilala natin? Noong una po makakarap si Brother Glenda dito sa life group, ako po yung una na tours. Ang dalawa po yung hikaw niyan. At hindi pa tapos yung service lalabas na para manigarilyo. At nung nakasama po namin sila, marami po silang na bagay na nagawa ni Brother Glenda na talaga naman mahirap magtsagaan. Ano po? Pero dahil po si Sister Brenda, siya po ay mapanalangin eh. Lagi niya iginudulog sa Diyos ang asawa niya. At nakita po natin na malaking magbago niya yun. Siya, kasama po namin. Kaya po sinasabi ito para maparangalan ng Diyos. Ano po? At ngayon po si kasama namin sa Bible study na kasama ni Brother Ed sa Bible study. Ngayon po kami sa Bible study niya ngayon. Hindi po ba nakita natin yung ginawa ng Diyos? Hindi po ba may imposible po ba? Walang imposible po sa Diyos. Kaya lang, kailangan ng paratay tayo na hindi siya hindi gagawin sa partner po natin. Eh nga, sige, para sa partner natin. Sa loyalty, endureth all things, depend when others forsake. Sabi po dyan, endureth all things, depend when others forsake. Ano po, kailangan maging matyaga po tayo. Sabi po ng Bible, ang magtyaga hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sa ating pong mag-asawa, ang magtyaga at magpasensya. At lagi umanawa sa ating mga asawa, mararanasan po natin ang matagumpay, maligaya, at masayang pagsasama. Ano po? Sige, pag-asawa po, amen. Ito ba,
kasi natin. Kaya kailangan po, para po magkaroon tayo ng strong marriage, una po, ano po una, kailangan build upon the Lord. Pangalawa, build upon love. Pangatlo, build upon loyalty. At ito po ay napakahalaga sa buhay po ng bawat mag-asawa. Kung ito po lahat ng ito yung makikita po sa buhay natin, alam po natin na yung pangako ng Diyos na tayo bibigyan ng buhay na ganap ay magkakaroon po ng kaganapan. Ano po? Magkakaroon po ng kaganapan yun sa buhay natin at magkakaroon po tayo ng masaya at maligayang pamilya. At yun lahat po tayo, yun yung gusto natin eh. Wala naman may gusto na ang pamilya natin makamawasan. Ano po? Lalo na po tayo as a Christian marriage. Ano po? Kaya glory to God po, talang ko po ang Panginoon. Sa oras na ito, ay patuloy na hingi po ang puso po natin. Sige tayo po yumuko at ako po'y mananalangin. Hallelujah. Lord, maraming po salamat Panginoon sa ginawa mo sa amin sa araw na ito. Sa araw po ito ng couples o God, ng God's Day. Lord, alam ko po Panginoon na patuloy na tinuruan mo kami o God. Marami po salamat for your word, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang sentro, maging sentro ng aming pong marriage. Yung pag-ibig mo ang maging sentro ng aming pong marriage. Maging tapat po kami sa isa't isa. Upang nang sa ganon, patuloy, O Diyos, na maranasan namin ang katagumpayan. At yung plano mo sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan, O God. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na couples namin dito, O Diyos, at patuloy na maranasan lagi namin ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mo, at ang patuloy na pagkilos mo sa aming pong mga buhay. Sapagkat iyon ang nais mo, O God. Nung umpisa pa lang, O God, napakaganda na ng plano mo sa buhay ng bawat mag-asawa. Kaya Lord, maraming po sa malaman. Itinitiwala ko po sa iyo lahat ang araw na ito sa buhay po ng bawat couples, O God. Even sa aming pong renewal of vows na aming gagawin, hayaan mo po, Panginoon, na hindi lang po ito maririnig nyo ngayon, kundi ito'y patuloy na magpapatuloy na mananatiling mainit at maalab ang pag-ibig ng bawat mag-asawa sa isa't isa, O God. Iririnig po namin ang aming baunay ngayon dahil gusto po namin manatili ka sa aming pong buhay, O God, bilang mag-asawa. Kaya Lord, maraming po salamat, O God. Tunay na ikaw po ang patuloy naman papupurihan. Patuloy na bibigyan namin ng mataas na kalwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen.